A blessed Sunday morning po sa inyong lahat at ito po muli si Pastor Jojo, kasama ko si Sister Nova. Good morning, Sister Nova. Yes, Pastor. Good morning at good morning sa inyong lahat. Samahan niyo kami muli sa pag-aaral po natin ngayon sa Daloy Mentoring Ministry. At salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Nadadagdagan yung ating viewers, Sister Yes, Nova. At sa lahat po ng mga Daloy Daily Devotions listeners ay good morning din po sa inyo. Good morning po mga kapatid. So sa araw na ito tayo po mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy natin, Sister Nova, Yes, yung po, Pastor. pag-aaral natin about work. So today ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na work and life balance. Amen. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at dalangin ko muli kausapin mo ang bawat isa na maaabot nitong airing na ito na matuklasan namin yung kabutihan mo sa aming buhay at magamit namin yung mga pagpapalang inilaan mo sa amin at pinagkatiwala sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin may purpose kami sa buhay na ito at ikaw dapat ang maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen, and amen. So ang text po natin today matatagpuan po natin sa mga ngaral, Ecclesiastes chapter 3 verses 9 to 13. Ang sabi po rito, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Napakaganda nitong text natin today, Sister Nova, Yes, kasi Pastor. ipapaliwanag dito kung ano yung dahilan bakit tayo nagtatrabaho Amen. sa buhay na ito. At makikita natin ang daming insights at wisdom na meron sa mga passages na ito from Yes, Solomon. So, ang unang maunawaan nyo po dyan, sa buhay na ito, meron palang timeline. Sister Nova? Yes po. Iba, nag-iisip sila ang timeline sa office lang, So, mga young pro, may timeline ang buhay. At ito yung season na malakas tayo, Lalo na yung mga nasa edad 25 to 50 Yes, or even Pastor. younger, Ito yung season na talagang magagawa natin yung mga gusto nating gawin. Pero ito rin yung season, Sister Nova, na pwedeng masayang. Totoo yan, Pastor. Pag hindi mo natuklasan o nagamit yung kalakasan mo. Amen. Number 2, mapapansin nyo, ito yung season na pwede kang maging successful sa buhay, ito yung season na pwede kang makapag-ipon, makapagpundar. Kaya napakagandang pagkakataon nito, mapapansin mo rin, kapatid, ito yung season na mapapansin mong pwede mong ma-manage yung buhay mo ng maayos. Yes, Yan. At pwede mo ring ma-mismanage pag hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kaya kailangan natin yung tulong ng wisdom from the Bible. Okay? So, yun talaga ang buhay. Sabi nga sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Amen. Ganun pala ang buhay, Sister Nova. Yes, po, Pastor. Kailangan may wisdom tayo para hindi masayang yung ating mga araw. Pangalawa, mapapansin nyo sa buhay na ito, meron kang dapat ingatan at pagyamanin. Para sa akin, Sister Nova, Yes po, Pastor. ang dapat na ingatan ng isang tao, yan unang-una yung kanyang spiritual life. Yan ang sikreto ng maganda't maayos na buhay. Kasi tayo ay body, soul, and spirit. Pangalawa, dapat ingatan din natin yung ating kalusugan. Okay? Kasi our body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Iisa lang yan. Wala yang spare parts. Kumbaga yan ang una mong bahay. Yan din ang una mong sasakyan. Kaya alagaan mo.
At walang kapalit yan. Yun ang nakakalungkot doon, Sister Nova, no? Kaya dapat ipagamit mo yung katawan mo sa tama. Huwag mong sasayangin, huwag mong sisirain, ano? At yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, no? Dapat din natin pagyamanin yan at ingatan. Yes, Katulad ng mga napag-aralan natin, yung karunungan na meron tayo, kayamanan, no? Hindi pantay-pantay yan eh. May nag-umpisa na medyo angat sa buhay, meron namang hindi. Pero kung ano yung meron ka, pagyamanin mo. Huwag mong sayangin, no? Yung edukasyon mo, yung mga pinagkatiwala sa ng magulang mo, minana mo. Yan, mahalaga yan. Ano? Good steward tayo. Pero ang pinaka-importante dyan, yung sinasabi sa Ecclesiastes 12:1, mga young pro, mga youth, remember the Lord in the days of your youth. Huwag na huwag tayo makakalimot sa Diyos kahit anong busy natin sa buhay na ito. Kasi siya yung magbibigay ng tamang balanse sa ating buhay para magawa natin yung lahat-lahat. Ano po? So, pangatlo, ito yung gusto kong magbigay ng medyo panahon para sa inyo, no? Para i-discuss, ano po. Kasi mahalaga ito, kaya makinig kayo maigi. Sa buhay na ito, meron tayong dapat gawin. Sabihin siguro ng iba, no? Kala ko, pastor, wala akong gagawin sa buhay na ito. Hindi naman ako nagmamadali, eh. Meron po, mga kabataan. Mga young professionals, meron. Mahalaga po yun. Unang-una po dapat marunong kang mag-invest. No? Saan ka mag-i-invest sa buhay na ito? While you are still young, unang-una, ito yung mga tamang investment. Education, knowledge, training. No? Napakahalaga niyan. Dapat nadadagdagan yung karunungan mo. At hindi hadlang kahit matanda ka na, Sister Nova. No? Dapat mag-aral ka pa rin ng mag-aral. Matuto ka ng mga bagay na hindi mo pa alam. Okay. Number 2, healthy mind, healthy body. At the same time, personality. Yan. Gusto ng mga young pro yan. No? Improve mo yung sarili mo. No? Yan. Ayusin mo naman yung itsura mo, yung katawan mo. Mag-gym ka, di ba? Yung mga speaking skills, mahalaga yan. No? Yung matuto ka ng ibang language, no? In other words, magandang investment siya, Sister Nova. Hindi yung bili lang kayo ng bili ng gadget, di ba? Ang mamahal pa. Pero ito, mahalaga yung healthy yung inyong katawan, no? Hindi kayo sakitin, no? Yung personality nyo, ma-improve ninyo, no? At yung mind ninyo healthy, no? Kasi maraming stress, eh. Sister Nova, sa buhay. No? Ito, hindi investment pero mahalaga. Save money for your future. No? Kasi tandaan nyo, magkakapamilya kayo. Yung iba may pamilya na, magkakaanak kayo. Yung iba naman, kailangan magpundar kayo. May mga goals kayo sa buhay. At magre-retire pa kayo. So, pag hindi kayo nag-ipon, yan, sa panahon na ito, wala. Sayang. Ano, Sister Nova? No? Sayang yung opportunity. Kaya ako, allergic ako dun sa mga ambabata pa lang, YOLO ng YOLO eh. Oo yung pasyal ng pasyal, trip ng trip kagad, di ba? I-save niyo muna yung pera ninyo. No? May tamang panahon para dyan. Hindi natin aalisin na ma-enjoy natin yung ating pinagpaguran. Pero maganda, may mga savings muna kayo. Okay? Bago kayo mag-YOLO-YOLO, no, Sister Nova? Yes, Pastor. Hindi ubus ang inyong kabuhayan. Okay? At yun, panghuli, find a good partner. Yan. Magandang investment yan, Pastor. Gusto ko yan. Totoo yun. Kasi katuwang mo sa buhay yan. Yan ang magiging sikreto kung aangat ka o babagsak ka sa buhay. Kasi katuwang mo yan eh. Kabahagi ng buhay mo. Iisa lang kayo. Kaya find a good partner. Okay? So, gusto ng mga young pro yun, Sister Nova. Okay? Okay. Pangalawa, ito yung dapat gawin. Una, investment. Pangalawa, maximize your efforts. No? Dapat ang mindset natin, yung right now, ngayon na. No? Kasi, hindi ako against sa mga late bloomers, Sister Nova. Kaya lang dapat
Hanggat bata ka, doon ka magsipag. Doon ka mag-ipon. Okay? Hindi yung matanda ka na, saka mo gagawin yon. Yan. Okay? So, okay din naman kung medyo matanda ka na, no, humabol ka, walang problema doon. Late bloomer ang tawag doon. Yes, Papa. Pero dapat hanggat bata ka. Number 2, dapat mangarap ka. Ito yung season na nangangarap ka dapat. Huwag mong liliitan yung pangarap mo, no? Kasi andyan ka sa stage na yun na malakas ka eh. Yes, Papa. Lahat ng ibinigay sa iyo ng resources ng Lord, gamitin mo ng tama. O may dahilan kung bakit pinagkatiwala ni Lord sa iyo yan, no? Mangarap ka. At yung, ito maganda, Sister Nova, mag-specialize ka. Galingan mo yung ginagawa mo. Yes. Yan. Yung iba kasi gusto sweldo kagad na malaki, no? Ang totoo niyan, mga kapatid, hindi ka darating doon kung hindi ka magpapakahusay. Amen. Yan. Kaya yung iba sabi na, ito ang gusto kong dream job. Hindi ka darating doon kung hindi ka magpapakahusay. Mag-specialize ka. At pag nakita mo naman na nag-effort ka, na-promote ka, tapos stable yung kumpanya mo. Sister Yes. Nova, ako, hindi ko sinasabing mag-abroad kayo or even local employment, okay yan. Basta stable. Yung hindi parang mga fly-by-night lang na kumpanya yung pinagtatrabahuan ninyo. Basta yung stable, yung kaya kayong sustain, maganda yung environment, Yes, dream job na yun. Sister Nova, pwede mo nang gawin yun for the rest of your life, no? Kaya mahalaga ang iniisip niyo palagi sa buhay, yung significance, yung usefulness niyo, yung contribution ninyo sa mundong ito. Okay? So, panghuli, succeed for the Lord. Ito yung maganda, no? Una, invest. Number 2, maximize your efforts. Number 3, succeed for the Lord. Ibig sabihin, maging successful tayo. Be successful for the Lord. Yan, no? Ang iba kasi may maling idea eh. Akala nila, para mag-glorify mo si Lord, kailangan magpo-full time ka sa ministry, yun na lang ang gaganin mo. Hindi po, hindi lahat tinawag ng ganoon. Pero kung tinawag ka, kapatid, okay lang yun. Kung ikaw talagang tinawag maging missionary, magpastor, okay lang yun, no? Pero yung ibang ministry, magagawa mo yan kahit nagtatrabaho ka, kahit hindi ka mag-full time. So, ang tip ko sa inyo dyan, shine where you are, kung saan ka nilagay ng Lord. Kung sa office ka, sa university ka, kung ano yung ginagawa mo ngayon, no? Shine where you are. Yan. Dapat mag-glorify si Lord kung saan ka naroon. Number 2, honor the Lord, no? Kasi, kaya ka pinosisyon ng Lord dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Meron siyang purpose. Magiging blessing ka dyan sa lugar na yan. Okay? At may purpose yun, no, kapatid? Kaya dapat i-honor mo siya. Kaya kung gusto mo na maging maayos yung iyong buhay, sa lahat ng iyong ginagawa, i-honor mo si Lord. No? At pangatlo, ito mahalaga, no? Make your life useful and significant. No? May word ng mga kabataan niya, Sister Nova, no? Yung may ambag. Lagi nyo isipin, dapat may ambag ako sa buhay na ito. Yan, no. Be a blessing, no, sa pamilya mo, sa mga taong malapit sa iyo, sa mga co-workers mo, sa mga clients mo. Dapat may ambag kami na i-contribute ka sa mundong ito, sa ginagawa mo. Okay? Yun ang isipin niyo palagi. At panghuli, ito yung gusto ng iba. Yes, po, Pastor. Ako rin gusto ko to. Enjoy the fruits of your labor. Praise God. Hindi masamang i-reward nyo yung inyong sarili. Amen. Encouragement din kasi yung Oo. Pastor sa'yo. Pero huwag yung sobrang luho. Yung iba kasi, kita mo, nandun sa ibang bansa ka agad, ubus ang savings, hindi ganon. Simple rewards mo na merong tamang panahon para dyan. Ano? Reward yourself. Para yung sinasabi ng binasa nating text kanina sa Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 13, ma-enjoy naman natin yung ating mga pinagpaguran. Ano po? So, mahalaga itong mindset na ito, mga kapatid. Okay? So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa wisdom na galing po
sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 9 to 13. Ang panalangin ko po, maraming young professionals, mga kabataan, ang maabot po nito. Higit sa lahat, baguhin mo po ang aming buhay. Lalo na kung marami sa amin ngayon ang namumroblema sa kanila pong ginagawa, sa kanilang trabaho, sa kanilang office o career, o sa kanilang mga pinapangarap sa buhay. Alam ko po, Panginoon, magsisilbing gabay itong aming pong nakinig, yung aming napakinggan sa iyong salita. At alam ko po, Panginoon, may purpose ka for everything sa buhay na ito. Salamat po, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So again, salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Amen. At sa lahat ng mga kapatid sa Chosen Generation, ay magkikita-kita po tayo sa darating na Sunday. Magwakas tayo sa panalangin. Thank you, Lord. Once again, I declare your covenant of blessing, favor, protection, immunity, health, healing, salvation, deliverance, provision, promotion, victory, success, fruitfulness over the lives of your children. Ilayo mo kaming lahat sa anumang gawa ng kaaway, sakuna, sakit, aksidente, kalamidad, salot, maging sa masasamang tao, maging sa maigpit na pagsubok at tukso. Over us, Lord, with your precious blood. Let your angels take charge over us. Bless us in our going out and in our coming in. Bless our food and water and take away diseases in the midst of us. Thank you, Lord. Today, we declare that we are blessed to bless. We are more than conquerors in Jesus' name. We pray. Amen. So, salamat po sa inyong pakikinig. See you next Sunday. Amen. Have a blessed Sunday po, mga kapatid. God bless po. God bless.